I will give you treasures of darkness, riches stored in secret places. Welcome back mga katiyats, mga kababayan sa ating treasure marker analysis. Meron tayong natanggap dito, magandang marker, legit. Big boulder marker na hugis pagong, pero ang kakaiba nito ay kwadrado ang likod ng pagong na ito. Well, treasure on the spot ito, kaya jackpot. Bago tayo magpatuloy, shout out muna tayo. Alright, medyo matagal na rin tayong hindi shout out sa ating mga katiyat. Shout out ngayon tayo kina Mr. TV, kay Corazon Bado. Shout out din kay Brasilin Nobernami. Shout out kay Jans Gonzales, Glenn Mario, kay Edwin Mahilom, at shout out din kay Benjamin Barcelona, kay Joseph Palutes, shout out din kay Marco Hunculada, kay Felix Macabutas, kay Pedro Tornes, kay Ricabs, Melvin Balucos, Catalino Riganit, shout out kay Robert Tamante, Vince Biucama, Jero Mendoza, Ulysses Trabalio, kay Binjo Pangaliman, and lastly shout out kina Christian Gisando, kay Domingo Payad, at kay Jory Lakaya, at sa mga hindi nabanggit na pangalan. Shout out sa lahat tayo na ngayon magpatuloy. Magandang oras mga katiyats. Welcome back sa ating treasure marker analysis. At meron tayong natanggap dito na isang big boulder marker na maganda ang hugis nito dahil sa, kung tingnan natin, no, kwadrado yung likuran. Ito, nagaganyan pa nga, oh. Talagang inukit siya, kinarbs talaga siya, oh. Ito ganyan. At ito, importante ito. Kung tingnan natin siya, pagong na kwadrado ang likod. Kung nakaano ito na naka top view, ay parang ganito ang hugis niya, oh. Ito yung ulo ng pagong, nakaganyan. At yung likod niya ay kwadrado. So yan, talagang kinarbing siya. Ibig sabihin ay meron talaga siyang kahulugan at meron siyang tinuturo. Tingnan natin ang isa. Ang isang bato ay hindi gaanong malaki, pero ito malaki dito, nakaganon, no? And then ang hugis ng bato ay triangular with 3 visible dots. Ayan, so klarong-klaro na ito ay pointer. Okay, balikan natin yan. Unahin natin muna ito, kasi napakaganda nito. Okay, ito ay may ulo na hugis, ulo ng pagong, kaya nga lang ang katawan niya ay kwadrado. Ngayon, dahil sa may kalakihan yan, ay pwede siyang merong treasure enclosed. Pwedeng may laman ang loob nito, ang loob niya. Okay, kaya unang gawin, kung meron kayong pang-detect dyan, i-detect nyo ang palibot muna. Okay, ang palibot niya, and then i-compare nyo ang detection dito sa ibabaw ng bato. Ito, detect nyo yan, at kapag malakas ang detection, pwedeng may laman talaga ang bato na yan. Dahil kung tingnan natin, kwadrado siya at tamang-tama na may kalakihan, di ba? Pero yung kanyang dot ay nasa tagiliran, no? So yan ang unang
Kung walang detector ay pukpukin nyo ng maso. Ito, masuhin nyo ang likod niyan. At kapag hollow chamber yan, ay mabubutas yan kapag matamaan ng maso yung patch ng butas. Kasi pinapatching lang yan ng semento. Okay, so ito yung numero 1 natin na gawin. Ang i-detect ang loob ng bato. Ayan ang loob. Number 2 ay atin na tingnan na ang tinuturo nitong ulo. So napaka-importante ng ulo kasi merong ito naka-align yan sa ulo. Kung tingnan nyo, ayan, i-align nyo yung butas na yan. And then tingnan nyo dito sa unahan. Sa layo na 3 and 5 meters. Test dig nyo yan. At kung meron kayong metal detector na malalim ang detection, i-detect nyo ang 3 meters, 5 meters hanggang 7 meters na layo galing dito sa ulo ng pagong. At kung saan sa tatlong distansya 3, 5, 7 ang malakas, yun ang unahin nyo pag test dig. Okay, pero para walang mintis ay hukayin nyo na lang ito ng paublong pag ganyan ang harapan. So ito yung ating number 2 na paraan sa pagganap. Ngayon ang pangatlo niyan ay wala nang ibang puntahan pa dahil kwadrado. Kapag square, lalo na kapag perfect square, ibig sabihin ay treasure on the spot or treasure under. So pwedeng nasa ilalim lang nito, nasa under niya. Kaya ang gawin nyo ay hukayin nyo ng ang gilid nito. Gumawa kayo ng entrance na makapasok ang isang tao pababa sa kanyang tiyan. Okay, so drifting nyo lang yan ang hukay. At mga 2 meters down, halimbawa ito yung bato, ito yung lupa, so mga 2 meters sa baba pailalim ang ating estimate na nandyan ang giveaway. Kapag nilagay lang yan sa ilalim ng tiyan itong kwadradong pagong, yan ay isang giveaway lamang, isang giveaway. Pero kapag itong ulo ay nakaharap siya sa isang malaking kahoy, kung mayroong malaking kahoy sa harapan nito dito banda, okay, kahit may distansya na nasa 9 meters ang kahoy, so ibig sabihin nasa kahoy kasi tinuturo nito. Or kung mayroon mga bato na kaharap ito na mas malaki, and then may kakaibang marka nasa batong malaki. Halimbawa, ito yung kwadradong pagong, ito yung ulo niya, and then nakaharap siya sa malaking bato. Hanggang 15 meters yan ang layo ng mga bato. Ang kahoy medyo malapit-lapit lang yan. Kung meron talagang treasure, malapit ang kahoy sa big boulder marker. Okay, so halimbawa 15 meters ang distansya nito. Kapag naka-point dyan ang pagong sa bato na ito, ibig sabihin nasa baba nitong bato. Okay, pero kung walang bato, walang kahoy sa harapan, so ito na yung gawin. I-test dig ang 3.5. At kung wala sa 3.5, panghuli ay 7 meters distance. Okay, tingnan natin tong isa pa. Ito'y pointer pa rin ito. So nakaganyan siya, ibig sabihin ay ito talaga ang kanyang direksyon. So meron tayong makikita ito na dinobli sa ibabaw. So tamang-tama talaga na dito. So meron ng mga dots. So merong tatlong visible na medyo malaki na dot. Ayan, so tatlo. So pwedeng 3
3 meters galing dito kung saan nakaturo. At kung 5 meters ang bawat dot, pangalawang testing is 15 meters. Ayan, so meron tayong isa at dalawang test dig sa pinupuntirya nitong triangle rock. So yan yung 3 meters, 15 meters. Alright, so napakaganda ng marker na ito dahil sadyang inukit talaga siya, hinugis. So ito mahalata natin, binawasan dito para magkaroon talaga siya ng kurte na kakaiba, pointer ito. So yun lang ang aking pag-analyze mga katiyats sa inyong marker na natagpuan. Legit yan at hindi lang yan nag-iisa dyan. Kapag mga ganyan na general treasure ay nasa 3 ang giveaway, isa ang big deposit. Kaya nandyan lang yan, hanapin yung mga countersign. Kung saan nakaharap yan, meron isa pang bato na may marka rin sa unahan kung saan nakapoint itong ulo. So libutin nyo lang ang lugar, ikutin nyo sa layo na 15 meters, pinakamalayo ay meron kayong makikita doon. Kung hindi man kahoy na old tree, ay bato na malalaki na merong marka. Okay, sundan nyo lang ang 4 direction of compass. So kung may compass kayo ay tumayo kayo dito sa itaas, sa ibabaw. Okay, at gamitin nyo ang compass. Hanapin nyo ang apat na direksyon. At kapag natagpuan nyo na ay doon nyo hanapin sa mga direksyon na ito ang mga countersigns ng big boulder na ito. Alright, sa ako'y magpaalam na. Maraming salamat. Huwag kalimutan mag-subscribe sa ating channel. Hanggang sa muli. Happy New Year!